Yo, what's up? What's up? Good morning, good evening, good afternoon. Yung Judge Keru. Ayan. Gusto ko lang i-discuss yung recently concluded worship service dahil ako ay nakinig. Kasama ko si Judge Keru. Ayan, tuwing dumadalo kami ng mga pagkakatipon, kami ay nag-uusap. At kami nakikinig ng mataimtim sa itinuturo. Yan. Ang paksa nila kanina ay tungkol sa, ano ngang sitas yun, tol? Pwede bang pakipost mo? Yung paksa nila ng prayer meeting. So basically, inulit-ulit tungkol sa kung ayaw niya ang wikang pakinggan yung mga matanda, dalin mo siya sa iglesia. Kung ayaw niya makinig sa iglesia, ipalagay mo nga siyang gaya ng hentil at maniningil ng buwis. Yan, 1:18-17. Dito kasi nagkamali ng paliwanag, nag-focus sila sa salitang ipalagay mo nga siyang gaya ng hentil o maniningil ng buwis. Diyan nagpaikot-ikot yung paliwanag nila na pwede naman kasing direct to the point na lang Bakit kailangang ligoy-liguin pa? Ang ibig kasing sabihin ng hentil, primarily, siyempre yung bansa na labas sa Israel, nations. Nakalimutan ko na lang yung Greek word ethnikos, ayun, ethnikos. Anyone na labas sa bayan ng Israel. Pero mainly, ang tinutukoy dyan ng Panginoon is, pag sinabi kasing hentil, walang kautusan yan sa katutubo. Pero pansinin natin, yung sinabi dyan na ipalagay mo nga siyang hentil at maniningil ng buwis. Dito ngayon papasok ang context, at yung deeper research about sa salitang ginamit about Gentile or ethnikos at saka yung maniningil ng buwis. Kasi kung pag-aaralan natin ng both Jewish history in the time of the occupation of the Roman Empire, yung mga ginawang maniningil ng buwis dyan, mga Hudyo rin. So, ayan, shout out Ana Mendoza, Judge Keru, kung sino pa man ang naka-attend dito ngayon. So, ito, exciting ito kasi this is fresh, from the, masyadong fresh pa to. Kakatapos lang ng, nila So, balik tayo. Basically, ang kahulugan kasi ng salitang hentil, walang kautusan sa katutubo. So, ethnikos, Gentile, anyone na outside Israel is considered a Gentile. Iba't ibang bansa yan. Nations, kaya nga ang tawag nations. So, hindi mo na matutukoy. Basta anyone outside of Israel is considered ethnikos or Gentile. Kasi yung salitang gentiles na-form lang yan, the very word gentiles, na-form lang yan noong time ni Jerome sa Latin Vulgate. Kaya nung isinulat yan in the ancient time, nung panahon ng mga apostol, kung Mateo man yan, isinulat yan ni Mateo as ethnikos. Hindi Gentile lang nakalagay dyan. Ang meaning nga nun is nations not belonging to or outside Israel. So, going back, ipalagay mo nga silang tulad sa hentil. Ang ibig sabihin nun, by nature, wala silang katutubong kautusan. Pero itong maniningil ng buwis, ang ginamit na mga maniningil ng buwis sa angkan ng mga sa mga Hudyo rather, mga kalahi rin nila, kamukha ni Mateo. Matthew, an apostle of Paul,
is also Hudyo, no? Kaya nga yung kapwa nila Hudyo galit sa kanila. Ngayon, bakit sinabi ni Kristo na ipalagay mo nga siyang tulad sa hintil at maniningil ng buwis? Dito ipinapakita ng Panginoon, either by law or by sa katutubo, ikay may kautusan, at sa hindi katutubo, wala kang kautusan, magiging pareho na lang ang kalagayan nito. Yung maniningil ng buwis sa katutubo, Hudyo ito ang magiging kalagayan niya kapag hindi siya natutong tumanggap ng kanyang pagkakamali, magiging tulad siya sa hintil na sa katutubo'y walang kautusan. So dito ipinapakita, Hudyo ka man, kung hindi ka naman marunong tumanggap ng pagtutuwid ng matanda sa iglesia o mismo ng iglesia, magiging kagaya ka ng hintil o etnikos na walang katutubo sa kautusan. Pareho na lang kayo ng kalagayan. Bakit? Kasi kapatid ka sa iglesia, pero parang ang ugali mo, katutubong walang kautusan. Sana nakukuha niyo yung pagkakaiba ng dalawa at kung paanong nagiging pareho na sila sa assessment ng ating Panginoon. Sana malinaw po yan. Ngayon, ang paksa hindi umikot dyan Nag-focus sila doon sa salitang ipalagay mo nga siya. Ngayon, ipopost ni Judge Kero, ano ba ang kahulugan ng salitang ipalagay? Sa Greek kasi, ang nakalagay is ano nga yun? Judge Kero, pakipost nga dito. Ayan, kasi habang nagpapaksa kanina, tinitignan namin sa Greek interlinear Sige nga, asan ba si Judge Kero? Tol, pakipost nga, hindi ko nakikita Ayan. Ang ibig nilang sabihin, habang pinopost ni Judge Kero, ang ibig nilang sabihin dyan, ipalagay mo nga siya kasi daw, bilang tao daw, tayo raw may kani-kaniyang palagay. Like, ano palagay mo dyan? Parang lumalabas, ano tingin mo dyan? Kaya, ang naging lundo ng kanilang, at the ending of their paksa kanina, yung susunod daw na ipapaksa, tuturuan tayo ngayon kung paano maitatama ang ating mga palagay. Kasi raw, hindi lahat ng palagay natin ay tama. Kung natutunan mo lang sana yung kahulugan at bago mo itineksto sa kapatiran yan sa buong mundo, tinignan mo muna yung konteksto at saka yung historical at cultural background ng mga pangyayari. Esto, let him be. Yung isa, tol, yung isang salita, yung mismong inano ko kanina, pinin mo kanina na kinapi-paste ko. Kasi pag tinignan mo yung salitang ipalagay mo nga siya sa English dictionary, pag tinignan mo yung translation ng salitang ipalagay, ang kahulugan nun is assumption. Diba? Pero sa Greek, ang kahulugan ng salitang ipalagay mo nga siya, in Greek is esto, word na palagay na nasa English, let him be, at saka yung hasper to. Tignan mo nga yung meaning ng salitang hasper or hosper, kung ano man ang pronounce dyan. Yun kasi yung salitang ginamit dyan ni Mateo nung sinabi niyang ipalagay. Hosper, the comparison marker, treat him in the same category as, ayun pala yun. Ipalagay mo nga siyang tulad sa hintil. Kahit kausap kasi dyan, Israelita, o mga Hudyo, kahit Hudyo pa siya, pero kung hindi siya nakikinig, ang sabi ni Kristo, treat him in the same category as. Nakukuha niyo ba yung punto, mga kapatid? Madali naman kasing intindihin Pagka hindi mo kinomplicate yung isang bagay na hindi naman komplikado, napakadaling intindihin. Kasi hindi naman nagsasalita ng hiwaga si Kristo sa mga inaaralan niyang mga Hudyo.
Diba? Kaya lang, nag-focus sila dun sa salitang ipalagay mo nga siya. Dun sila ngayon ano ang wika, ang palagay mo dyan. Dun na ngayon nagkamali. Para ngayon ang kahulugan nung sinabi ni Kristo is assumption. Kailangan daw matama tayo ng assumption. Hindi naman yun ang kahulugan ng sinasabi ni Kristo. Kung hindi, treat Him as, ipalagay mo siya, or regard Him as, yan ang mga magkakasinonimo regard Him as a Gentile or ethnicos, o maniningil ng buwis. So, pareho sila. Sana nakukuha niyo yung punto, ulitin ko. Yung mga hintil o yung mga etniko sa katutubo, walang kautusan yan Pero ipalalagay mo sila, yung mga maniningil ng buwis, magiging pareho na sila ng kalagayan. Kahit maniningil pa yan ng buwis, magiging pareho na lang sila na parang wala na silang kautusan sa katutubo. Kasi hindi sila marunong tumanggap ng correction o ng aral. Ayaw nilang makinig sa iglesia. Diba? Tapos meron pa silang pinunto dyan, Judge Kero, kasi nagiging weapon. Ito nga yung kasing dilema kasi dyan bawat pangangaral nagiging weapon. Wine-weaponize lahat ng mga o kinukuhang mga talata sa Biblia. Isang dyan is, sabi niya, kapatid na Rodel, sabi niya gano'n. Diba, aminin mo lang, labas ang, ano ba yung ginamit na salita, Judge Kero? Kapaimbabawan o kaplastikan. Ikaw talaga, diba? Pag meron kang nakikitang tao, kumukulo ang dugo mo di umamin naman. Opo. Pati yata yung isang kausap, tinanong, ganun din. Umamin ka, di ba? Sa totoo lang, pag may nakikita ka, kumukulo ang dugo mo. Sabi ko, bakit kailangan dumating sa kumukulo ang dugo mo? Sabi ko, ang Panginoon ba, meron siyang ganong damdamin sa kapwa? Sa kanyang kapatid? Kasi ano nga yung sinabi ko kanina, Judge Kero? Ayan, si Brad CJ. Sabi ni Brad CJ, I agree. Nagiging complicated lang pag may ibang gustong palabasin against sa talagang context. There you go. Ayan. Kasi, pag kinukuha mo, yung ICGCs yata ang tawag doon, Judge Kero? Pagka pinakakahuluganan mo yung hindi naman ibig ipakahulugan nung nagsulat ng talata, doon kasi magkakaroon ng complication, magkakaroon ng tension ang talata, magkakaroon ng, kung tawagin nila dyan, forced theology. It would collapse under the weight of its own claim. Kasi hindi yan ang intended use ng kasulatan. Sabi nga sa Biblia, na gumagamit na matuwid ng salita ng katotohanan, rightly dividing the word of truth. Hindi na matuwid na paggamit ng salita ng katotohanan yan Kapag itinuturo mo yung nababasa mong scripture based sa understanding mo, hindi ka nagiging faithful to the scripture. Yan, ano nga yun? Ano nga yung punto nila dyan? Ayan, ang comment kanina ni Judge Kero, nino-normalize niya yung pagkulo ng dugo. Yun. Paano mo kako maiibig ang iyong kaaway kung meron kang kalooban sa iyong kaaway na unabis pa lang kumukulo na yung dugo mo? Diba? Paano mo maiibig ang isang tao kung kumukulo ang dugo mo sa umpisa pa lang? And it reveals something to us. Diba kasi sabi ng Panginoon, sa kasaganaan ng puso, nagsasalita ang bibig. Ni-reveal nila na sila pala, meron silang ganyang kalooban sa kapwa, Hindi lang nila tinukoy kung sino, pero sabi nila, talaga, opo, totoo po. Merong mga tao, nakikita ko palang kumukulo na ang dugo ko. Bakit kailangan kayong nasa estado ng kalooban ninyo sa kapwa ninyo, na makita nyo palang kumukulo na ang dugo nyo? It means, yung poot, yung galit, nandoon na yun sa inyo, na nag-aalab na lang yun. Kumbaga parang nag-i-intensify yun, lalo na pag nakikita ninyo. Diba? Sana nare-realize siya ng mga
dumalo dyan. At kami nagpapasalamat kasi alam namin, lalo na yung mga nabubuksan-buksan na, no, nag-a-activate na yung kanilang critical thinking. Mapapansin nyo talaga, teka, mali. Itinuturo nga po natin sa lahat. Huwag lang tayong bastang makikinig. Kamukha niyan, gumagamit ng mga salitang palagay. Tingnan muna natin sa Greek. Kasi nung isinulat yan, hindi naman Tagalog. O hindi rin naman English. O, kaya pumunta tayo sa closest to the original language use as possible. Ano pa yung punto nila, Tol? Tinanong yung mga yes man, maging tapat lang daw. Ayan. Ano pa yung isa? Ayan. Kaya sabi ko, kaawa-awa naman yung mga nakikinig sa loob. Kasi ngayon, magiging paksa na yata nila sa TG, yung karugtong niyan. Sabi, pag-aaralan natin kung paano maitatama ang ating mga palagay. Kasi meron tayong mga palagay, hindi tama kung minsan. So ngayon, mas lalalim ngayon ang pagtuturo nila, bunga ng hindi talagang pagkaunawa sa talatang binabasa nila. Iyan ba hindi natin nakikitang panganib, mga kapatid? Diyan sa mga nasa loob na medyo nabubuksan na ang kamalayan or awareness sa ginagawang wordplay. Ang tawag ni Judge Guerrero, wordplay. Ako tawag ko naman mental gymnastic. Sana mag-exert naman tayo ng konting panahon. Huwag lang tayong bastang makinig. Ayan, sabi ni Judge Guerrero, they are conflating yung several meanings ng wordplay na palagay. Yan. Huwag sana tayong basta na lang tumanggap at makinig. Maging proactive tayo sa ating pakikinig. Hindi naman masama na bumasa rin tayo ng talata. At lagi nga, ang sinasabi natin, tignan natin lagi sa Greek kung ano yung mga salitang ginagamit. Kasi diyan sa pagsasaliksik natin, lalabas ang pagkaunawa. Kaya, ayan, hindi ko lang talaga kasi mapigilan. Kaya kanina sabi ko, as soon as matapos ang paksa, pag nanalangin na sila ng closing prayer, mag-live tayo kakong gano'n. Alam ko naman, naman to, no? Hindi makakalusot to kay Kuya Onat. Shout out, Kuya Onat. Bahala ka na. Alam ko, ayan marami kasing followers, Kuya Onat. And through Kuya Onat, maraming matang naliliwanagan din. Kaya, kudos sa'yo, Kuya Onat. Yan. Abangan na lang natin, pero at least medyo napasadahan na natin. Alam ko, hindi makakaligtas to kay Kuya Onat. Mapupunat to. Actually, meron nga siyang sinabi dyan about yung sa Gentile. Yan. Talagang, ewan ko, no? Ako kasi, ewan ko sa inyo, no? Pero ako, wala akong kalagayan na kahit pinasasama nila ako, kung ano-anong mga paratang at pagpapasama sa pagkatao kung ginagawa nila sa akin. And I think ganun din kayo. Wala sa kalooban natin na kumukulo ang dugo natin sa mga yan. In fact, nakikinig pa nga kami ng aral Kasi siguro lang naman, sa konting bahagi ng puso ko, umaasa pa rin ako na, teka, kumbaga, call it naivety. Baka naman, makapagturo pa rin ng merong sense at merong espiritu, pero parang hindi yata ganon ang nangyayari. Anyway, hindi ko kasi alam kasi kami may access pa kami, siguro yung iba sa inyo wala na. So yun lang ang gusto naming i-share sa inyo, na nakafocus na sila ngayon sa isang salita na hindi naman ginamit ng Panginoong Jesus at hindi yun ang isinulat ni Mateo na siya namang itinuturo ngayon sa loob. Kayo ang pagpapasyahin ko, mapanganib o hindi.
Di ba? Kumbaga parang nagturo ng isang leksyon na nung naisalin na at itinuturo na sa mga estudyante, wala na sa sa syllabus. I think syllabus ang tawag doon, ano? Anong ano mo? Judge Kero, meron ka bang final word bago natin tapusin ito? Ayan, sabi niya, palagay means opinion, belief, or view, or supposition. In Tagalog, it's belief to one's personal estimation or attitude towards something. It's frequently used to express a thought or assumption nga. Ayan nga, dyan nga sila nakapokus, tol. Na hindi naman yun ang kahulugan. Ang kahulugan naman talaga ng salitang ipalagay, regard him or treat him as. Hindi yung kung ano yung palagay mo o kung ano yung assumption mo. Ayan, very short and ano lang naman ang paliwanag, ano? Hindi naman siya complicated. Hindi naman tayo gumugol ng napakalaking oras. Yan ang very reason kung bakit sinabi ng Panginoon, ipalagay mo nga siyang gaya ng hentil at maniningil ng buwis. Isang hentil na walang katutubo sa kautusan, labas ng bayang Israel, at isang maniningil ng buwis na kapwa nila Hudyo na mayroong kautusan, pero dahil sa hindi nila pagtalima sa kautusan, pareho silang ipalalagay na wala na ngayong kautusan sa katutubo. Yun ang spiritual na kahulugan ng ating Panginoon nung sinabi niyang regard him or let him be treated as Gentile. Yun. Sana nakukuha niyo yan. Shout out sa lahat ng mga naka-tune in, nasa 27 ngayon. At sa mga magpe-playback mamaya. Siguro antabayan na natin bukas. Ay, hindi na, no? Kasi kukunin ko yung time ni Brad CJ. Salamat sa Diyos, Brad CJ, kasi meron akong lakad sa Sunday, So, kukunin ko po muna yung time slot ni Brad CJ. Ang Pause and Ponder natin is bukas na po, Sabado ng alas 8 nyo po ng gabi sa Pilipinas. Ang i-discuss natin, pwede natin daanan ulito, yung dinaanan din nila to, Judge Kero, yung sa Efeso, yung ipalagay mo nga ang iyong kapatid na lalong mabuti kaysa iyo. Dadaanan din natin yan. Pero ang main topic natin is tungkol sa katitisuran, yung sinabi ng Panginoon, sa aba ng sanlibutan, sa kadahilanan ng ikatitisod. Ayan. Sana magkita-kita po tayo bukas, ano? Anyway, okay lang naman. Wala naman po kayong namimiss na mahalaga kung hindi nyo mapakinggan yung mga paksa. Dahil, ano lang naman ito nga si Judge Kero, sabi niya, nahihilo siya palagi Kasi sabi ko, parang ano yan, tol parang ganito, nanonood ka ng performance ng isang magician, pero kung mo alam mo na yung trick, hindi ka na naa-amaze. Alam mo kasi yung trick There's nothing amazing about it. Pero yung mga hindi nakakaalam ng magic trick, amazed na amazed sila sa napapakinggan nila. Kaya nga ang comment nung mga laging nakakausap, napakaganda po nito. Ngayon lang po namin naintindihan ito. Diba? Kakatuwa naman, nauna pa silang nagpanggagawa sa atin in all their years of nasa ilalim ng stewardship ni Bes. Ngayon lang nila lahat natutunan to. Kayo na ang humatol, mga kapatid. Diba? Kung talagang totoo yung sinasabi nila na yung mga itinuturo, ngayon lang natutunan. Siguro, in the sense na nababago yung aral, maaari pa, talagang bago yan. Ay, nako. Hanggang dito, no? Yan. Sa inyong lahat. Yan. Tonight, dito sa Asia, sabi ni Mad CJ. Apo. Sabi ni Judge Care, what a logic. Sino-sino po yung nandito? Ma-shoutout kayo. Ayan. Danny Capistrano from Cavite. Yan. Chuhin ko to Umexit na rin Shoutout sa iyo, Tito Danny, tsaka kay Tita Mary.
I think yung pinsan ko si Marlon, tsaka yung asawa niya, umexit na rin eh. Yan. Shout out sa aking mahal na asawa. Nakikinig din siya ngayon. Sino pa? Si Drizel Gozon. Ay, si Drizel Gozon, may kumontak po sa akin at kasama niya raw po kayo dati. Masaya siyang nakita na kayo umexit na raw. Sabi ni Drizel Gozon, para siyang nagpe-perform na magician. Pero alam niya na madami sa audience niya na bistado na mga tricks niya. Opo. Teka, Seymour. Ayun, totoo nga, ganun nga talaga, no? At salamat sa Diyos, no, mga kapatid, di naman tayo nagyayabang. Hindi rin tayo nagmamapuri. Sa atin lang, naliligayahan lang yung ating kalooban kasi biruin niyo, wala na tayo sa grip, ng isang naratibo o pagpapaliwanag, kung may tatawag mo siyang pagpapaliwanag, siguro pagpapalabo, ng mga talatang hindi naman talaga ganun ang kahulugan sa Biblia. Nakalaya na tayo dun. Tamang-tama yung sinabi ni San Pablo nung nagsulat siya sa Korinto. Sabi niya, saan man nandoon ang Espiritu ng Panginoon, nandoon ang Espiritu ng kalayaan. Malaya na tayo eh. Hindi na tayo na what's the term? Hindi na tayo natatanikalaan ng isang ideolohiya o ng isang pagtuturo na labas naman sa pagtuturo ng totoong mensahe ng katotohanan na yun ang ating Panginoong Hesus. Sabi ni Ron A. LD, sabi ng tropa ko, mas di pa siya inaantok makinig sa inyo kaysa kay yun nga. Sabi ni Jaji Keru o si Crisostomo Manalo, Tom and Lolit Manalo watching from Imus. Shout out sa inyo. Jaji Keru, ako personally naaawa ako sa mga nasa loob kasi subconsciously silang natuturuan ng mali at pagkagalit. Yan nga yung pinupunto ni Jaji Keru kanina. Yung boiling blood, yung pagkulo ng dugo. Sana walang ganon. Kasi inamin na nila eh. Sabi nila, normal lang daw yun mayroon talagang ganon. Alisin mo lang ang kapaimbabawan o kaipokritohan. Talagang meron daw silang pag nakikita nila, kumukulo ang dugo nila. Pagkatapos ng 5 taon na itinuturo sa inyo yung pag-ibig at gawang mabuti, after 5 years, under sa stewardship ng bagong pangangasiwa, hindi na aalis sa puso nyo yan? Yung pagkulo ng dugo sa mga nakikita nyong kapwa nyo tao? Paano nyo maiibig yung kaaway ninyo kung una bes nakalagay sa puso ninyo ang pagkulo ng dugo? Ano nga yung sinabi ko kanina, tol, Jaji Keru? Sabi ko, anger is the root. Murder is the fruit. Diba? Kasi sabi ni Kristo, pakipost mo nga yung sitas, tol. Sabi ni Kristo, yun tungkol sa pagkapuot. Hindi, yung sinabi mismo ni Kristo, na mag-ingat nga kayo, yun ba yun? Huwag kayong, narinig yung sinabi nung una, huwag kayong papatay, thou shall not murder. Tatapos sinasabi ko sa inyo, sabi ni Kristo, sino mang mapuot sa kanyang kapatid, nagkakasala na ng pagpatay. Anger or wrath is the root. Murder is the fruit. Dadating ka sa pagpatay kapag hindi mo inalis yung galit sa iyong puso. Kaya nga sabi ng Panginoon, sino mang napupuot sa kanyang kapatid, nagkakasala na ng pagpatay. Bago ka dumating sa puot, aalisin mo muna yung galit sa puso mo. Kasi pag hindi naalis yung galit sa puso mo, magiging puot yan. At pag napuot ka, hindi mo kailangang saksakin, barilin,
o kitilin ang buhay ng kapwa mo. The mere fact na masumpungan sa puso mo ang pagkapuot sa iyong kapwa, inaatangan ka na ng Diyos ng murder o ng pagpatay. Sana mawala sa puso nila yung pagkulo ng dugo sa kapwa, kasi hindi magandang senyales yan eh. Sabi ni Drizzle Gozon, pag kumulo ang dugo, umitim parang dinuguan. Joke. Si Ron, kaya nga gusto niya manahimik ang Exeter kasi kumukulo ang dugo niya. Kita naman sa itsura niya. George Cruz, more power sa inyo. Madami kaming natututunan sa inyo na tama. Salamat sa Diyos. Ayan, shout out sa mami ko, si Sistes, nanonood din. Ayan, June official, viewing ako mamaya, late na nang nagising. Jigs o kaya Jobert, good morning, watching from hospital. Uy, sana okay ka lang, tol. Ayan, mga utos sa Biblia, sabi ni Judge Kero, ay mga galit at huwag magkasala, hindi na dapat humantong pa sa paggulo ng dugo. Correct. Diba? 5 years, pag-ibig at gawang mabuti ang tinuturo, pero hindi na alis ng 5 years ng aral na pag-ibig ang pagkulo ng dugo sa kapwa nilang nakikita nila. I guess this is enough para mag-send tayo ng message of awareness and a wake-up call. Yan. Hearts are being revealed sa panahon natin ito. At sila mismo ang naglilitaw ng kanilang mga puso sa kanilang mga inaaralan at sa ating mga nakakita na ng mga tunay na pangyayaring nangyayari dyan sa loob. Anyway, bumabati po ako sa inyo ng banal na halik. Maraming salamat sa mga makakapakinig. Wishers keep on wishing. Hindi. Patuloy po tayong manalangin sa Diyos na marami pang mga kaisipan, marami pang dorsolateral prefrontal cortex ang ma-activate para hindi na bypass yung critical thinking, hindi na ipapagamit sa ibang tao ang kanilang kaisipan, kundi once and for all to reclaim yung mismong kamalayan, yung awareness. Tayo mismo ang gumamit ng ating critical thinking. Kagaya ng sinabi sa Aklat ng Gawa, sinisiyasat ng mga taga-Berea araw-araw ang kasulatan, tinitignan nila kung yung ipinangangaral sa kanila ng mga apostol, yun nga ang nakasulat sa kautusan. Maging tulad tayo sa mga taga-Berea, searching the scriptures every day. Wala namang masama doon. Imbis na makinig lang tayo, magsiyasat mismo tayo sa Biblia. Shout out din, 37 na nga ngayon. Shout out din sa dalawang kausap kong closet na manggagawa. Yan. Bahala na kayo, tol. Usap na lang tayo uli. At sa inyong lahat, di ko man kayo nabasa lahat dahil hindi po lumalabas dito. Kung hindi kayo nag-comment, di ko po mabasa. Mahal ko po kayo mga kapatid sa tunay na kahulugan ng salita. Taglayin natin palagi ang espiritu ng kalayaang ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Hanggang dito, till next time, salamat ng marami sa Diyos. Ito pala, lumabas. Ayan, Teresita Abalo, CJ Perez, Edward Son. Nako, mayroon yata akong di dapat banggitin na. Charquijano, George Cruz, Cecilio Castillo, Abby Camasosa, Wilma Bulbulizer, Dolores Florentino, Jigs Okaya, Ron A, LD, Crisostomo Manalo, Judge Kero, Uncle 2, Jonas Macarius, Reden Balubar, at Lani Misalucha. Lani Chuki. Yan. Salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa susunod na ating topic review. Siguro ito yung tunay na topic review, Hindi bias, unfiltered and neutral. Kung ano lang talaga ang totoo. Hanggang sa susunod nating topic review. Yan, kamusta po?
Boss CJ at Brad Ace, nako. Bagay ano lang naman to, no? Biruan lang naman tong boss, ano. Lahat tayo, boss. Mga alipin tayo ng ating Panginoon. Gandito mga kapatid, salamat sa Diyos. Ingatan naman po tayo lahat. Bye!